Sa loob ng command camp, matindi ang tensyon. Ang mga parol ay mahinang kumikislap sa madilim na paglubog ng araw, nagbibigay ng mahabang anino sa malaking lamesa ng mapa. Sa paligid nito, nagtipon ang mga senior officers, ang kanilang mga mukha ay nakakunot sa pagod at pagkabigo. Ang mga ulat ng biglaang pag-ambush ng Aspan ay bumabagabag sa isipan ng lahat. Isa sa mga opisyal ang malakas na ipinukpok ang kamao sa mesa at bumulalas. Ang mga pesteng Aspan na yan ay patuloy na nanggugulo sa atin. Sa tuwing gagalaw tayo, umaatake sila at nawawala na parang mga daga. Pasukin na lang natin sila at lipulin na. Ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng pagkaubos ng pasensya, mas init kaysa sa pag-iisip. Isa pang opisyal, mas kalmado ngunit pantay na nababagabag, ay agad na tumutol. Hindi tayo pwedeng sumugod na lang ng walang pag-iisip. Baka may bitag na naghihintay sa atin. Ang mga ambas na ito, masyadong tumpak, masyadong napapanahon. Kung padalos-dalos tayong pumasok sa kanilang pugad, mawawalan tayo ng kalahati ng hukbo bago pa natin marealize. Tahimik na nakaupo si Commander Marcus sa dulo ng mesa, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakikinig. Sa kanyang isip, malungkot niyang naisip, wala gaanong kapaki-pakinabang. Paulit-ulit lang ang pagsigaw. Bahagya siyang samandal, mabigat ang kanyang malalapad na balikat sa bigat ng pamununo. Wala rin akong matatalinong taktika. Ako ang uri ng tao na sumisira sa mga kaaway sa pamamagitan ng lakas sa larangan ng digmaan, hindi ang uri ng mag-iisip ng matatalinong estratehiya sa likod ng entablado. Hindi ko forte ang ganitong klaseng estratehiya. Sa sandaling iyon, bumukas ang takip ng pasukan ng Tolda, at sinundan ito ng isang mahinang sinag ng liwanag. Pumasok ang ferry commander, ang kanyang pinong, mukha ay seryoso ngunit kalmado. Ang kanyang presensya ay agad na umakit sa lahat ng mata. Bahagya siyang yumukod bilang paumanhin at sinabing, patawarin niyo ako sa pagkahuli. Tumingin si Commander Marcus sa kanya at nagtanong, ano ang nagpatagal sa iyo? Naghihintay kami. Nagbigay ng payak ng ngiti ang commander ng ferry. Ang pinuno ng MAD Squad, si Enshred, ay nagsumite ng isang tactical na panukala. Hindi lang iyon, humiling din siya ng pansamantalang operational control para sa misyon na ito. Ang buong Tolda ay napuno ng bulungan. Nagtaas ang kilay ni Marcus sa pagtataka. Ang squad leader na yun. Ang padalos-dalos na baliw na yun ay talagang nag-iisip ng estratehiko. Umiling ang ferry commander at kinurektahan siya. Hindi. Ang detalyadong plano ay hindi kanyang ideya. Ito ay nagmula sa isa sa kanyang mga miyembro ng squad, isang sundalong nagngangalang Chris. Kumurap si Marcus, iniintindi ito. Chris, tama ba? Kung gayon, ano ang plano? Sa maingat na mga salita, sinimulan ng ferry commander na ailatag ang tactical na panukala. Ang iba pang mga senior commander ay lumapit, nakikinig ng mataman habang detalyado niyang inilalahad ang bawat hakbang. Nang matapos siya, katahimikan ng bombalot sa Tolda. Dahan-daang tumayo si Marcus, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Ito ay talagang magagamit. Tumingin siya sa kanyang mga opisyal at pagkatapos ay matatag na idineklara, aangkinin natin ang planong ito. Lahat ng tropa, maghanda sa pagmamartsa. Ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw na may autoridad, pinatahimik ang lahat ng pagdududa. Ang MAD Squad ay sasama sa isang misyon ng pangangaso ng Falcon. Nagbago ang tagpo sa panig ng kaaway, malalim sa loob ng malaking bulubundukin na nakatayo na parang madilim na bantay sa malayo. Naglakad si Rem kasama ang MAD Squad, bumubulong ng mga sumpa sa ilalim ng kanyang hininga. Pangangaso ng Falcon, ha? Iyan ang tawag nila dito. Akala ko sa wakas ay isang planong sulit na gustuhin. Kung hinahabol natin ng direkta ang lawin, bakit tayo patungo sa likuran ng kampo ng kaaway? Ang kanyang tono ay puno ng inis. Sabi ni Chris, hindi tayo direktang humahabol sa lawin. Ang ideya ay hayaan nating lumapit sa atin ang Hawks Talon. Naglalagay tayo ng pain. Lumapit si Enshred, ipinapaliwanag pa, ang MAD Squad ay pansamantalang kikilos bilang isang unit ng gerilya. Sa sandaling tamaan natin ang likuran ng kaaway, mapipilitan silang mag-deploy ng mga katulad na pangkat ng gerilya upang bantayan ito. Bago pa siya matapos, sumingit si Rem, nakasimangot. Kaya sinasabi mo na ang Hawk Bastard na yan ay darating dito. Sigurado ka ba dyan?
Maingat na sumagot si Christ, oo, ngunit kung magiging maayos lang ang lahat. Kahit hindi magpakita ang Hawks talon, patuloy pa rin tayong tatama sa kaaway kung saan ito masakit. Hindi napigilan ni Christ ang bamulong. Simpleng isip na halimaw. Siyempre hindi mo maiintindihan. Ngunit ito ang pinakamahusay na opsyon. Agad, bamaling sa kanya si Rem, nagliliyab ang mga mata. Ano ang tinawag mo sa akin? Natigilan si Christ, mapotla ang mukha. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa takot, nanginginig ang buong katawan. Mabilis na pumagitna si Enchred sa kanila. Umungol si Rem ngunit nag-aatubiling tumalikod. Hahayaan ko itong mangyari sa pagkakataong ito. Ngunit mas mabuti mong isara ang iyong bibig mula ngayon. Sa loob, sinumpa siya ni Christ, bagaman nanatiling nakasara ang kanyang mga labi. Hindi pinansin ni Enchred ang kanilang tensyon at bumaling kay Pin, ang ranger na nangunguna sa kanila sa masungit na lupain. Malayo pa ba tayo sa destinasyon? Tumano si Pin ang kanyang mga mata sa malayo, ang kanyang matatalim na mata ay sinusuri ang mga bundok. Malapit na tayo. Tumango si Enchred. Ang puso ng planong ito ay ang mobility, hit and run. Para dyan, mahalaga ang isang bihasang ranger na makakahanap ng ligtas na ruta. Sinulyapan niya si Pin, naaalala nang siya ay muling itinalaga. Bakit mo binago ang iyong assignment sa Mad Squad partikular? Hindi ba sapat ang isang pansamantalang suportang assignment? Ngumiti ng bahagya si Pin. Komplikado ito, mga dahilan ng matatanda. Alamin mo lang na naging awkward ang posisyon ko dahil ipinadala ako dito. Huwag kang mag-alala sa mga detalye. Bahagyang itinaas ni Enchred ang kanyang mga kilay. Ah, ganoon ba? Kung gayon, may utang ako sa iyo. Sa isang mapang akit na pagtabingi ng kanyang ulo, bamulong si Pin, babayaran kita mamaya, na may magandang bagay. Natigilan si Enchred, kumunat ang kanyang mukha. Pinupuntirya mo pa rin ako, hindi ba? Bago siya makasagot, sumabog si Rem sa tawa at hinampas ang likod ni Enchred. May fiancé ka na nga, naglalako ka pa rin. Magkaroon ka naman ng disente, squad leader. Sumimangot si Enchred. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo? Hindi siya ang aking fiancé. Ang pagbibiroan ay naputol nang dumating ang squad sa likuran ng posisyon ng kaaway. Itinaas ni Pin ang kanyang kamay. Ibaba ang poster, nasa harapan lang ang kaaway. Tense ang boses ni Christ. Kung maging masama ang sitwasyon, kailangan nating umatras ng maayos. Ngunit si Rem, nagliliyab ang mga mata sa uhaw sa dugo, ay hindi siya pinansin. Tinatawag ako ng sariwang dugo. Umungol siya, padalos-dalos na sumugod. Sino mang sumingit sa linya, papatayin ko rin sila. Nagmura si Enchred sa ilalim ng kanyang hininga at mabilis na kumilos. Ragna, sumama ka sa akin. Bahagyang ngumiti si Ragna. Gusto kong makita kung gaano katatag ang tindig mo. Tingnan natin kung nag-iba ka na. Agad na napagtanto ni Enchred. Kaya kahit dito, nagte-training pa rin ito para sa akin. Sinisubukan nila ako, kahit pa sa gitna ng labanan. Namataan sila ng kawal ng kalaban. Ang isa sa kanila ay sumalubong ang tingin kay Rem na dumadaluhong papalapit, kumakaway na parang baliw. Hoy, kilala mo ba yung lalaking yan? Kumutap ang mata ng isa pang kawal. Hindi ba't kaibigan mo yan? Hindi na natapos ng kawal. Sa isang kisap mata, umikot sa hangin ang palakol ni Rem at bumaon sa bungo niya. Kalaban. Atake ng kalaban. Sigaw ng mga nakaligtas. Dumating sina Enchred at Ragna sa likuran nila, nakahanda ang mga sandata. Nanlaki ang mga mata ni Enchred nang makita ang galaw ni Rem. Ano yun? Ang bilis na yun, ang pag-atake na yun ay mas mabilis kaysa sa alinman na nakita ko. May tagong teknik pa ba si Rem na hindi ko alam? Kailangan kong matutunan to, hindi, dapat kong matutunan to. Naging magulo ang kampo nang dumagsa pa ang mas maraming tropa ng Aspen. Nagbigay ng matatalim na utos si Enchred. Umatras. Ngayon, bago tayo nila sugpuin. Umunat sa inis si Ragna. Hindi ko pa nga nahuhugot ng maayos ang espada ko. Habang umaatres sila, nang inis si Ragna, tinawag si Rem na barbarian. Naiintindihan mo ba ang sitwasyon? Hindi pa oras mo. Galit na humarap si Rem sa kanya. Anong sabi mo? Gusto mong hiwain ko ang lalamunan mo dito mismo. Tama na, sigaw ni Enchred. Isinasagawa pa rin ang operasyon. Maraming pagkakataon pa para lumaban mamaya. Ang umaga ay naging hapon.
Muling sumalakay ang Mad Squad, ang pangalawa nilang raid ay naganap ng maayos na parang isang orasan. Sa pagkakataong ito, kasama sina Oden at Jackson. Namataan sila ng kawal ng Aspen, at ang isa ay naghagis ng balisong patungo kay Enshred. Ngayon, naisip ni Enshred, nag-focus. Naalala niya ang turo ni Jackson. Ang pag-iwas ay ang makita ng sariling mga mata at umilag agad. Sa sandaling makita ko, kailangan kong gumalaw. Umagos ang balisong at sumable. Malinis na nakaiwas si Enshred. Reaction time, 0.4 na segundo. Mahinahong puna ni Jackson mula sa likuran. Masyadong mabagal. Kailangan mong may babayan sa 0.1 na segundo para masabi mong master mo na ang pag-iwas. Nanlaki ang mga mata ni Enshred. Talagang binilang niya ang oras. Durog ang isang kalaban sa ilalim ng dambuhalang paa ni Oden. Ayos lang ang pagsasanay, pero huwag mong kalimutan na nasa gitna tayo ng isang misyon. Parating na ang iba pang kalaban. Nagbigay si Enshred ng matalas na utos. Umatras ulit, dumilim, at muling sumalakay ang Mad Squad sa kampo ng Aspen. Sa pagkakataong ito, galit na humabol ang kalaban, ngunit kahit gaano pa sila kabilis, hindi nila maabyutan ang mga ito. Karga ni Oden si Kryze sa kanyang likod habang umaatras. Si Kryze, mahigpit na nakakapit, ay namamanghang nag-isip, sa totoo lang, nag-alala ako kung makakaya ba ng mga baliw na ito ang plano. Pero ngayon nakikita ko, hindi pala kailangan mag-alala. Mga halimaw sila sa sarili nilang paraan. Inutusan ni Enshred ang squad na tumakbo ng mas malalim sa loob ng kagubatan. Ang kanyang boses ay may tono ng mahinahong utos, kahit pa ang kagubatan sa paligid nila ay puno ng panganib. Habang naiinip at halatang naiinis, pumindot ang dila ni Rem at nagtanong, hindi ba natin sila pwedeng patayin na lang lahat? Nagniningning ang mga mata niya sa pagkaulol sa dugo, na parabang bawat kalamnan niya ay nanginginig sa sabik na pumatay. Matibay na umiling si Enshred. Sundin mo lang ang utos. Ang tono niya ay walang puwang para sa pagtatalo. Gayunpaman, tila hindi kumbinsido si Ragna. Sa isang casual na hakbang, sinubukan niyang lumihis patungo sa ibang daanan, nagbulong na tila may nakikita siyang mas magandang daan. Ngunit bago pa siya makalayo, hinablot siya ni Enshred sa kwelyo at hinayla pabalik ng madali na parang may hila-hila lang na maliit na hayop. Bantayan mo lang ang likod ng taong nasa harapan mo, matalim na sabi ni Enshred. Sumimangot si Ragna, itinuro ang daanan na may anino na umaaligid sa mga puno. Ang daan na yun, mukhang shortcut. Hindi man lang sumulyap si Enshred sa direksyon. Hindi, sagot niya, kalmado ang boses. Dito ka lang sumama. Si Kryze, na sumusunod sa likuran, ay sandaling huminto sa paghinga. Hindi niya inaasahan ito. Ang mapanood si Enshred na nag-uutos ng ganoon katatag, nang may ganoong kontrol sa isang grupo na dating kilala sa kaguluhan, ay labis siyang ginulat. Naisip niya, ito ba talaga ang Mad Squad? Tila hindi na bagay ang pangalan. Ang squad na dating kumikilos na parang mga ligaw na hayop na hindi mapigil ay gumagalaw na ngayon sa disiplinadong mga hakbang, sumusunod sa pamumuno ni Enshred. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magtaka si Kryze kung ang pabaya na titulong, Madness, ay dahan-daang napapalitan ng iba pang bagay, isang bagay na mas matatag, mas matalas, at mas mapanganib. Inihatid sila ni Enshred ng mas malalim sa terrain, at sa wakas ay sinabing, tama na. Huminto ang paghabol. Dito tayo magkakampo para sa gabi. Habang nagpapahinga ang squad sa ilalim ng malamig na mga bituin, lumubog si Enshred sa pag-iisip. Nang nagsasanay ako sa brute strength, may napagtanto ako. Ang mga lalaking ito, sinusunod nila kahit papaano ang mga utos ko. Mas napapadali ang pagkontrol sa kanila. At ang pag-atake na nakita ko kay Rem, pambihira. Ngayon, nakikinig na talaga siya. Baka ituro pa niya sa akin ang teknik na yun kung uutusan ko. Pagkaraan ng ilang sandali, humarap siya kay Rem. Ang galaw mo kanina, sabihin mo sa akin. Nagdilim ang ekspresyon ni Rem, mapanganib na nagniningning ang mga mata. Kung seryoso kang tinatanong mo yan, mas mabuti pang pag-isipan mo ulit. Kumutap ang mata ni Enshred, naguluhan. Bakit? Hindi naman siya tumanggi na turuan ako dati. Bahagyang umisi si Rem. Maganda ang kanyang attitude sa pag-aaral. Pero may nakalimutan siyang mahalaga. Ang hakbang ng pag-iisip para sa sarili. Nilaktawan niya. Sobrang nasanay sa pagsubo.
Ang landas na yan ay humahantong sa mga pagkakamali. Sa isang banayad ng ngiti, naisip niya, kailangang magpumigla si Enchred. Kailangan niyang mag-isip, para sirain ang sarili niyang mga limitasyon. Doon lang magiging sulit na turuan siya. Ipinikit ni Enchred ang kanyang mga mata, nahulog sa malalim na meditasyon, naghahanap ng sagot sa loob ng kanyang sarili.